Sa gitna ng lungsod, naghahanda ang kumpanyang Outerplex na gamitin ang matataas na tore nito upang maglunsad ng bagong imbensyon na lulutasin ang kakulangan ng mga mapagkukunan ng enerhiya sa mundo. Sa isang malapit na bahay, sabik na naghihintay si Will para sa paglulunsad dahil siya ang gumawa ng proyekto. Ang kanyang pamangkin na si Donnie ay naglalaro sa kanyang laruan na eroplano at ang kapatid ni Will na si Mia ay nag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak. Ngunit ipinangako ni Will na magiging maayos ang lahat dahil ang pagkuha ng magagaling na doktor para kay Donnie ay bahagi ng deal ng kumpanya. Pagkatapos ng countdown, sa wakas ay naganap ang paglulunsad at ang pamilya ay nagmamasid na may pagkamangha kung paano lumilitaw ang isang malaking sinag ng liwanag sa tuktok ng tore at umakyat sa kalangitan, na ikinagulat ni Will na gumagana ito. Makalipas ang isang linggo, nagbago ang realidad at lumabas si Will sa loob ng pod sa isa pang bersyon ng kanyang mundo, para lang lumabas at matuklasan na ang Outerplex Lab dito ay isang kumpletong magulo. Kumuha si Will ng isang misteryosong cube mula sa pod at pagkatapos ay naghanap sa ilang drawer para sa isang charger na nagpapahintulot sa kanya na muling gumana ang headset computer at mag-login sa system ng kumpanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumabas habang nagre-record siya ng isang tala ng misyon at sa bawat silid, nalulungkot siya nang makakita ng mga bangkay na pag-aari ng mga empleyado ng kumpanya. Ang mga emergency light ay patuloy na kumikislap, may rebellion graffiti sa mga dingding, at ang mga nakasulat ay nakabaliktad na parang sa salamin, na sa palagay ni Will ay nagpapatunay na siya ay nasa tinatawag niyang Echo World. Sa sandaling umalis siya sa gusali, nakita niya ang lungsod sa parehong estado, mga patay na tao at mga wasak na sasakyan sa lahat ng dako, usok na lumalabas mula sa maraming gusali, at ang parehong sinag ng liwanag na lumalabas sa Outerplex Tower. Biglang namatay muli ang kanyang baterya, kaya kailangan niyang magnakaw sa isang patay na tao upang mapanatiling gumagana ang kanyang computer. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kasamahan na si Abigail, na nagulat na siya ay buhay, at ipinaalam sa kanya ang isang pag-atake sa laboratorio na sumira sa cube. Habang si Abigail ay nagpadala kay Will ng ilang mga coordinate, naaalala ni Will kung paano nagsimula ang lahat 9 na buwan na ang nakakaraan. Inanunsyo ng Outerplex na nakahanap sila ng paraan para gawing purong enerhiya ang masa at ilulunsad nila ang sistemang ito sa pamamagitan ng kanilang energy tower para bigyang kapangyarihan ang buong mundo para sa susunod na milenyo. Di nagtagal pagkatapos ng anunsyo, nakatanggap si Will ng isang imbitasyon sa mga tanggapan ng Outerplex at dumalo siya upang makipagkita kay Abigail, na siyang pinuno ng mga operasyon. Siya ay humanga sa katotohanan na si Will ay parehong isang physicist at isang piloto na nagmula sa Air Force upang magtrabaho para sa NASA. Marami rin siyang impormasyon tungkol sa kanyang karera na dapat ay classified na mga file ng NASA. Napagtanto ni Will na ito ay isang pakikipanayam sa trabaho at tinanggihan ito, ngunit hindi nagtagal ay inilabas ni Abigail ang magagandang opportunity. Nangako siya ng isang bahay para sa kanyang pamilya at pagpapagamot para kay Donnie. Binanggit din niya ang posibilidad na tuklasin ang mga imposibleng hangganan bukod sa espasyo. Na-curious si Will at nagtanong ng higit pang mga detalye, ngunit kailangan muna niyang pumirma sa isang non-disclosure agreement. Bumalik sa kasalukuyan, hinahawakan ni Will ang eroplano ni Donnie sa kanyang bulsa habang sinusubukang tawagan si Mia, ngunit patuloy siyang ipinapadala sa voicemail. Pagkatapos ay patuloy siyang naglakad sa lungsod na desyerto at nagliliyab sa ilang mga lugar. Namangha siya sa katotohanang siya ay nasa Echo World at patuloy na sinusuri ang cube, na kinukumpleto pa rin ang mga diagnostic. Patuloy ang pagbaril ng tore sa sinag nito at kinakalkula ni Will na makakarating siya sa loob ng 1 oras. Pagkatapos maglakad sa ilan pang mga blok at makakita ng grupo ng mga katawan, nakahanap si Will ng TV sa isang tindahan na nagpapakita ng balita. Pagkatapos iyon ng beam, napunta sa crisis mode ang Outerplex at isinailalim sa lockdown ang lugar. Habang sinubukan ng mga awtoridad na lumikas sa lungsod, isang pangkat ng kapaligiran na kilala bilang mga rebelde na pinamumunuan ni Hugo ang sumalakay sa mga lab at tore ng Outerplex upang parusahan sila para sa kanilang pag-imbento, na ayon sa kanila ay naglalagay sa panganib sa planeta at sa huli ay masisira ang sistema. Gayunpaman maraming mga saksi ang nakakita na ang mga rebelde ay umaatake din ng mga random na tao. Samantala, inilunsad ng Outerplex ang mga security drone nito at nakikipagtulungan sa pulisya sa paglikas, at ang apektadong ratio ay patuloy na tumataas araw-araw. Sa sandaling iyon, nakarinig si Will ng ilang kulog at tumingala upang matuklasan ang isang pangalawang kumikinang na butas na nagbukas sa kalangitan, na sinisisi niya sa isang gravitational anomaly.
Nagsimula siyang maglakad patungo dito at nakakita ng maraming patay na ibon sa lupa. Nakahanap din siya ng bangka sa gitna ng kalsada na sa palagay niya ay nahulog ng anomalya. Nagkomento si Will kung paano tila sinisipsip ang kapaligiran nang biglang may sumabog na sumakit ang kanyang kamay at nagiiwan ng malakas na tunog sa kanyang mga tainga. Nagmamadali siyang pumunta sa isang parmasya at ginamot ang kanyang sugat hanggang sasabihin sa kanya ng kanyang headset na wala na siya sa panganib. Sa sandaling iyon, ang cube ay matatapos na sa pag-charge at lahat ng metal na bagay sa counter ay dumikit dito. Pagkatapos ay nakarinig si Will ng isang alarma, kaya nilinis niya ang cube at tumakbo sa labas, kung saan natuklasan niya ang isang drone na umaatake sa isang van na puno ng mga tao. Ito ang mga rebelde, na agad na bumaril sa drone bago dumating ang pangalawang sasakyan kasama si Hugo. Nakita ng grupo si Will at nagpaputok, kaya agad na tumakbo si Will, sinubukan ang iba't ibang mga pinto hanggang sa makakita siya ng nakabukas para magtago sa loob. Nakahanap siya ng crowbar sa isang mesa ngunit bago niya ito magamit, nakita niya ang isang mine sa sahig. Kaya tumakbo siya pabalik sa labas habang ang pagsabog ay tumama sa kanya mula sa likod, na iniwan siyang nahihilo. Saglit na tumatakbo si Will at umuusad ng ilang hagdan para marating ang bubong, ngunit nahulog siya dahil sa sakit at na-corner siya ng isang rebelde. Gayunpaman, hindi bumaril ang lalaki nang makilala siya ni Will bilang dati niyang katrabaho na si Mike, na nagulat nang matuklasan na buhay si Will. Bago makapagtanong si Will, narinig muli ang alarma at mas maraming drone ang dumating para arestuhin sila. Agad na nagtago si Mike, ngunit ipinaliwanag ni Will na nagtatrabaho siya sa Outerplex at sinabi ang kanyang pangalan. Ang mga drone ay hindi naniniwala sa kanya dahil si Will ay nakalista bilang patay, kaya pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng cube. Iniskan ito ng mga drone at inanunsyo na may susundo sa kanya sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang anomalya ang bumukas sa kalangitan at isang nasusunog na tren ang bumagsak sa lupa na tinatakot ang mga drone. Pagkatapos, may isa pang flashback si Will mula noong nakaraang 3 buwan na ang nakalipas. Habang patuloy na isinusulong ng CEO ng Outerplex na si Reynard ang paglulunsad ng kanyang tore, binigyan ni Abigail si Will ng locator dahil kapag umandar na ang tore, kailangan siyang tumawag 24/7. Iyon din ang araw na nakilala niya si Mike, na isang gwardya noon. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Mike kay Will na sinalakay ng mga rebelde ang lab at nakita niyang namatay si Will. Sa sandaling iyon, ang salitang Red Divider ay lumitaw sa cube at ginagawa siyang muling bisitahin ang isa pang alaala. Sa unang pagkakataon na bumisita siya sa lab, ipinakita sa kanya ni Abigail ang isang video upang ibahagi ang mga detalye ng eksperimento. Ang mga fossil fuel ay umabot na sa kanilang katapusan at ang pagkonsumo ng enerhiya sa mundo ay triple sa nakalipas na dekada, kaya ang Outerplex ay gumawa ng isang device batay sa superstring theory na nagde-deconstruct ng space-time sa isang grupo ng mga dimensyon. Ito ay magbibigay daan sa tore na lumikha ng isang salamin na echo sa mundong ito, na magiging pareho sa bawat detalye maliban kung wala itong buhay. Iyon ay gagawin itong isang tagapagbigay ng walang katapusang bagay na maaaring mabago sa kapangyarihan. Ang tore ay magsisilbing tulay sa pagitan ng magkabilang universo at aanihin ang masa ng echo. Pagkatapos ay ipinakita ni Abigail kay Will ang travel pod, na magdadala sa kanya sa echo kasama ang isang cube na mag-counterbalance sa anumang mga instability. Sa kasalukuyan, sinuri ni Will ang cube at napansin na mayroong countdown to collapse na may 20 oras na natitira, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Mike na hindi nila sinasadyang saktan ang mga tao at ang echo ay dapat na walang buhay. Hindi ito pinaniniwalaan ni Mike at itinuro ang nahulog na tren, kaya ibinahagi ni Will ang kanyang teorya. Sa palagay niya ay lumalaban ang echo at ibinabalik ang mga gamit nito upang mabawi ang balanse. Gusto ni Will na ilihim ang lahat ng ito at maabot ang tore, ngunit naisip ni Mike na dapat nilang sabihin sa mga tao. Biglang may pumaradang sasakyan sa tabi nila at lumabas si Abigail para makipagtalo agad si Mike tungkol sa ginawa niya sa lab. Walang sino man sa kanila ang nagtitiwala sa isa at gusto ni Abigail na dalhin si Will upang makita si Reynard, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita ang isang helicopter at pinaputukan sila, na walang pakialam sa presensya ni Abigail. Ang tatlo ay nagsimulang tumakbo palayo habang si Mike ay bumabaril pabalik, at kapag ang isang gusali ay sumabog sa tabi nila, sumakay sila sa isang kotse upang makatakas. Hinabol sila ng helicopter kaya binaril ito ng grupo hanggang sa bumagsak sila.
Sa kasamaang palad, ang pag-crash ng helicopter ay nagpabaliktad din sa kotse. Nawala ng malay si Will at may isa pang flashback. Isang linggo na ang nakalilipas, pinag-uusapan ng mga reporter sa TV ang tungkol sa abnormal na pag-uugali ng panahon na nagpawala sa mga sasakyan, na sinisisi ng maraming tao sa kamakailang paglunsad ng tower. Sa bahay, sinubukan ni Will ang kanyang makakaya upang pasayahin ang kanyang pamilya, na hindi masaya sa bagong bahay at nakaramdam ng matinding pangungulila, kaya nakonsensya siya. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Will at umalis sa kotse, tinitingnan ang cube para kumpirmahin na okay lang. Ayos na rin sina Abigail at Mike at muling nag-aaway, kaya ipinaliwanag ni Will kay Abigail na hindi sila binaril ng helicopter dahil kay Mike, binaril sila nito dahil hindi na siya bahagi ng mga ito. Hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa tore, ngunit hindi maintindihan ni Abigail kung bakit simula nang sirain ng mga rebelde ang cube. Sinabi ni Will sa kanya na magtiwala at sabay silang umalis. Ang tatlo ay dumaan sa lungsod, na nakahanap ng pagkawasak sa lahat ng dako. Si Will ay nakakuha ng baril mula kay Mike at patuloy na sinusubukang tawagan ang kanyang pamilya ngunit walang sumasagot. Ngunit sinabi ni Abigail na tiniyak niya na si Mia at Donnie ay nakalikas. Nang makarating sila sa isang gusali ng Alterplex, natuklasan nila ang mga drone na nagpapatrolya sa lugar, kaya kailangan nilang tumakbo sa loob ng mabilis. Nagagawa nilang iwasan ang mga scanner ng drone sa tamang oras at nagsimulang lumipat ng mas malalim sa loob habang si Will ay nakakakuha ng higit pang mga balita mula sa isang random na transmission. Lahat ng mga sasakyan na nawala sa kanyang mundo noong isang linggo ay ang mga bumababa mula sa langit ngayon. Sa una, ang gusali ay tila walang laman, ngunit sa huli, ang tatlo ay nakarating sa isang koridor kung saan ang lahat ng mga katawan ay nakahanay. Mayroon ding isang eroplano na bumagsak sa dingding. Ipinaliwanag ni Mike na nakita niya ang lahat ng pagkamatay na ito ang dahilan kung bakit siya umalis sa kumpanya, kaya tiniyak ni Will sa kanya na hindi ito pareho sa kanyang mundo at si Mike ay nabubuhay doon. Biglang bumalik ang mga drone at nakita sila sa salamin na kisame, kaya tumakbo ang tatlo para magtago sa loob ng eroplano. May ilang lalaking pumasok at nagpaputok ang mga lalaki, naghagis din si Will ng granada na muling tumunog ang kanyang tenga. Matapos kunin ni Will ang isang kakaibang sandata ng kaaway, umalis ang tatlo sa gusali upang makita ang kalsada na naharangan ng isa pang drone. Agad na pinaputok ni Will ang kanyang bagong sandata, na naging sanhi ng pagsabog ng drone sa paraang katulad ng anomalyang nagpatumba sa kanya. Nagsisimula ang isa pang flashback ng pamilya na nanonood sa paglulunsad ng tower beam. Sinubukan ni Will na ipaliwanag kay Donnie kung paano ito gumagana, ngunit nag-ambala lamang ng kanyang locator na nagsasabi sa kanya na siya ay tinatawagan. Sa TV, isang reporter ang nagpahayag ng nangyayari sa mundo at si Hugo na nangangako na gagawa ng aksyon sa unang senyales ng kaguluhan. Sa kasalukuyan, ginigising ni na Abigail at Mike si Will at sinubukang tulungan siya, ngunit hindi siya makagalaw dahil may ilang labi na dumikit sa kanyang binti. Nang muling nawala ng malay si Will, narinig niyang sinabi ni Mike na may alam siyang lugar. Ilang sandali pa, nagising si Will sa loob ng isang gusali kung saan sinasabi ni Mike kay Hugo at sa iba pang mga rebelde na kasama niya sina Abigail at Will. Hinawakan ni Hugo ang mukha ni Abigail habang ipinapahayag niya ang kanyang hindi pag-aproba. Ngunit pagkatapos ay pinadala niya si Will sa kanyang mga tauhan sa infirmary. Ang mga rebelde ay may teknolohiya para pangalagaan ang kanyang binti, at muling nawala ng malay si Will habang dumaraan siya sa isa pang alaala. Pinapanood ni Mia ang ilan sa mga talumpati ng mga rebelde tungkol sa pagprotekta sa Mother Earth at natagpuan siya ni Will na lumuluha. Nakakita pala siya ng note mula kay Donnie na nagsasabing I miss home, kaya pinuntahan siya ni Will. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Will sa isang upuan habang si Hugo ay humihingi ng impormasyon. Sinabihan siya ni Mike na umamin ngunit tumanggi si Will, kaya tiningnan ni Hugo ang loob ng kanyang bag at hinanap ang cube. Hindi makapaniwala si Abigail sa kanyang nakikita at inakusahan ni Hugo si Mike ng pagtataksil sa kanila, ngunit ang pagtatalo ay naantala ng isang pagsabog. Naririto ang mga ahente ng Alterplex at mabilis na nagpaputok. Pinatay si Hugo at naging dahilan upang lumaban ang mga rebelde habang ang tatlo ay tumatakbo palayo kasama ang cube. Hinahabol sila ng mga ahente sa madilim na koridor kaya nagtago ang tatlo sa isang silid kung saan nakahanap si Will ng isa pa sa mga espesyal na sandata. Nang makakita sila ng pagkakataon, lumabas sila at nagsimulang tumakbo muli habang binabaril ang sinumang ahente na sumusubok na pigilan sila. Sa kalaunan, tumakas sila sa isang bintana at napansin ang isang helicopter na sinisira ang gusali.
Habang tumatakbo sila, hiniling ni Abigail kay Will ang cube, galit na galit dahil hindi niya ito sinabi sa kanya. Dinala sila ni Mike sa isang lagusan at nang marinig ni Will si Abigail na gumamit ng salitang redivider, humingi siya ng paliwanag. Lumalabas na ang cube ay isang huling paraan ng protocol kung sakaling imposibleng maibalik ang balanse ng mundo. Sinisira nito ang isang universo upang matiyak na mabubuhay ang isa. Binansagan nito ni Mike ng isang kill switch at muling sinimulan ni Will na isipin ang tungkol sa kanyang pamilya. Nang subukan ni Will na kausapin si Donnie, naputol ang tawag niya mula sa kumpanya, ngunit hindi niya ito pinansin at sinubukang aliwin ang kanyang pamangkin. Sa kasamaang palad, patuloy na nagre-ring ang locator at nainis si Will, kaya binigyan siya ni Donnie ng kanyang eroplano at isang yakap para i-comfort din siya. Sa kasalukuyan, sinampal ni Will si Abigail sa pagpapadala sa kanya bilang sakripisyo para sa misyong ito. Habang nagsisimulang umalog ang lagusan, itinuro ni Will na kaina-hinalang hindi sinasagot ng kanyang pamilya ang kanyang mga tawag kung sila ay inilikas, kaya nagpasya siyang umuwi upang suriin. Sa sandaling umalis siya sa lagusan, nabigla si Will nang matuklasan ang maraming anomalya sa kalangitan na humihigop ng lahat ng uri ng mga bagay. Dahil sa pag-aalala, tumakbo siya sa kanyang bahay at nalungkot nang makita ang isang nahulog na sasakyan na nawasak habang sina Mia at Donnie ay nasa loob pa rin. Nang mapansin ang mga bangkay sa ilalim ng mga labi, naisip ni Will ang sandaling sinabi niya kay Mia na hindi niya dapat dinala ang mga ito dito at nangako sa kanya na hihinto siya sa susunod na araw na pinasalamatan siya ni Mia sa isang yakap. Naputol ang kanilang sandali nang muling ibinalita ng locator ang pagdating ng isang grupo ng mga ahente ng Alterplex. Ipinaalam ng mga lalaki kay Will ang isang pagkabigo sa protocol, ibig sabihin ay kailangan niyang pumasok. Walang nagawa si Mia kundi panuurin kung paano dinala ang kanyang kapatid. Bumalik sa kasalukuyan, sinigawan ni Will si Abigail dahil sa pagsisinungaling at nag-ambala sila sa pagdating ng parehong mga ahente na kumuha sa kanya mula sa kanyang tahanan. Naiwang mag-isa si Abigail, ngunit inampas ng pinuno si Mike at kinuha ang cube mula kay Will bago siya pinatalsik. Maya-maya nang magising si Will, isinakay sila ni Mike sa isang helicopter kung saan naghihintay si Reynard. Habang papaalis ang helicopter, binanggit ni Reynard ang kagandahan ng kanyang imbensyon bago subukang kumbinsihin si Will na tumalon pabalik sa kanyang mundo at pasabugin ang isang iyon para mabuhay ang isang ito. Kung hindi nila sisirain ang kahit isang universo, pareho silang mamamatay ng magkasama. Sumang-ayon si Will na dapat masira ang universo at gusto niyang itong mundo ang masira, kaya tumalon siya sa kanyang upuan at sinabihan si Mike na kumapit sa isang bagay bago niya buksan ang hatch. Habang tumatagal ang kaguluhan sa cabin, tinamaan ni Will ang piloto at pinamahalaan ang mga kontrol, ngunit sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang pagbagsak ng eroplano at hindi na ito mapigilan ni Will na bumagsak. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Will upang makita ang lahat ng mga labi at mga katawan sa lupa. Matapos kunin ang cube at baril, nagtago siya sa likod ng isang piraso ng helicopter at pinapanood ang mga ahente bago dumating. Natuklasan nilang buhay si Mike at sinimulan siyang hampasin para magsalita, kaya bago nila siya mabaril dahil sa hindi pagkakabahagi ng lokasyon ng cube, lumabas si Will at nagpaputok. Nakapatay siya ng ilang ahente at pagkatapos ay nakipag-away siya sa pinuno na mabilis na nagtagumpay sa kanya. Sa kabutihang palad, pinatay muna ni Mike ang pinuno at pagkatapos ay tinanggap na tulungan si Will sa kanyang misyon nang walang pakialam sa mga kahihinatnan dahil gusto niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Umalis ang dalawa sakay ng jeep ng mga ahente at maya-maya ay muling hinahabol. Habang nagmamaneho si Will, nagpaputok si Mike at upang pigilan ang kalaban, ngunit natamaan siya ng bala sa proseso. Nagpasya silang magpalit ng lugar at nang lumipat si Will sa likod ng sasakyan upang gamitin ang sandata nito, napansin niyang mas maraming anomalya ang sumisipsip ng mga bagay-bagay. Ang isa pang kotse ay nagpakita upang habulin sila at mabilis itong pinasabog ni Will, ngunit nang hinabol din sila ng mga drone, napatunayang mas matigas ang mga ito. Sinabihan siya ni Mike na barilin ang ilong ng pangunahing drone, at pinahihintulutan nito si Will na ihak ang system nito at kontrolin ang lahat ng mga drone, na ginagawa silang barilin ang isa't isa. Sa kalaunan, nakarating sila sa lugar ng tore para lamang lumitaw ang isa pang drone. Sa kasamaang palad, si Mike ay napatay, ngunit si Will ay walang oras upang magdalamhati. Nagmamadali siyang pumasok sa tore at habang tumatakbo siya sa madilim na koridor, iniisip niya ang tungkol sa kanyang pamilya at kung paano nila sinuportahan ang kanyang layunin na baguhin ang mundo.
6 na minuto na lang ang natitira sa cube, alam ni Will na gusto niyang iligtas ang pamilyang mayroon siya sa kanyang orihinal na mundo, kaya hindi siya nag-atubiling ikonekta ang cube sa computer. Nang pipindutin na sana niya ang button, biglang binaril si Will. Ito ay si Abigail na hindi gustong mamatay ang mundong ito. Itinuro ni Will na naghihingalo na ito at pinindot pa rin ang button, dahilan para magsimulang gumuho ang gusali. Isang galit na si Abigail ang bumaril sa kanya muli at bago mamatay, inilabas ni Will ang eroplano ni Donnie para sa isang huling tingin habang ang mundo sa paligid niya ay naghiwa-hiwalay. Sa huling eksena, bumalik sa orihinal na mundo ni Will, pinapanood ni Donnie at Mia ang pag-alis ng sinag ng tore na may halong lungkot at saya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.